ang buong lipunang Pilipino. Si Brother Kiko, hindi Pangilinan, iba yun, Kiko lang. Magandang hapon po. Magandang hapon. Alam nyo ba na may bagong sektor ngayon dito sa Pilipinas? Kasi nag-apply kami for party list, yung Treasure Hunters Association of the Philippines, TAPI. Ang nangyari doon sa Treasure Hunter, hindi po kami, tinanggap po kami dito sa Comelec, pero doon sa Inbank, hindi kami tinanggap, binagsak kami. Pero may bagong sektor po tayo ngayon dito sa ating lipunan. Yung pong bagong sektor natin ngayon ay yung pong sektor ng mga nabudol. So panibagong sektor po yan. Anyway, meron po, kailangan ko po ng volunteer para maghawak lang ng tarpaulin so that you will know and you will understand kung ano yung nandito yung dala ko. Pwede po ba para mahawakan lang ito? Ako! Volunteer na din siya, oh. Dali yung volunteer. Dalawa. Okay. Unang-una, gusto lamang po namin iparating sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung pong kaso natin doon sa Hawaii. Okay. Gusto lamang po namin ipaalam sa ating Pangulo ngayon na meron pong kaso na nangyari sa Hawaii at sila po ay tinalo doon. Ninanais po namin ipaalam sa kanya na sila po ay dapat magbayad na. Sila po ay dapat magbayad na kasi tinanong ko po yung anak ni Roger Rojas. Ang sabi po doon ay tinanong ko kung nagbayad na yung pamilya ng mga Marcos. Wala pa po daw, hindi pa sila binabayaran. Kasi tinalo na sila doon. Now what happened? During the time ng case, nung manalo na po si Roger Rojas, dahil hinabol nila si Ferdinand Marcos Sr. doon sa Hawaii, kasi doon sa Golden Buddha, tinalo sila doon sa case na yon. Ngayon, on the way, si Roger Rojas, para doon sa pronouncement na nanalo sila sa Golden Buddha, si Roger Rojas po bigla na lang natumba at namatay. Asa na ba yun? Ito, namatay na po siya. Ang suspecha po ay on the way nilason si Roger Rojas at namatay. So, pwede po bang humingi kami sa inyo from the group ng Treasure Hunters Associations of the Philippines ng 3 pong sigaw ng hustisya? Hustisya! 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 Hindi lang po hustisya kay Ginoong Roger at mga Treasure Hunters. Hustisya din po kay Pastor Kibuloy at mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ. At hustisya sa buong Pilipino. Justice for all. Justice for all Filipinos. Go. Okay. Bukod papido, yung sa may 5 minuto lang daw po ako. Pero yung natitira, ito naman po. Ito po naman Devil's Advocate. Devil's Advocate. Kami pong mga treasure hunter ay merong mga linggo. Kami po ay merong mga salitang sariling amin. Ako po ay nagulat nung si General Torre, na meron siyang sinasabi na hinahanap daw doon sa kingdom ninyo na ang tawag niya ay bunker. Yung pong salitang bunker ay terminology namin. Amin po yan. At bihirang-bihira sa Pilipinas ngayon, ang mariringgan mo niyan, maliban kung ikaw ay treasure hunter. Ang ibig sabihin po sa amin ng bunker ay isang depositoryo. Yan po ang ibig sabihin namin ng bunker. Kaya nagulat ako, bakit lumabas sa bibig ni General Torre ang salitang bunker? Ngayon, isa pa sa sinabi niya ay meron daw heartbeat. At ang sabi niya, hanggang merong heartbeat kami ay hindi aalis. Now, meron pong pagkakaiba ang underground shelter at saka po bunker. Yung pong underground shelter, ito po yung natitirhan ng tao. Yung bunker po, sa ngayon, sa terminology namin, ay hindi sapagkat ito'y depository. Ngayon, ang sabi po niya ay meron daw heartbeat. Sabi ko, teka muna, ang heartbeat dapat stethoscope ang gagamitin mo kasi heartbeat eh. Pero ang ginamit nila ay GPR, Ground Penetrating Radar. Ginagamit po namin ito. Yung pong ground penetrating radar, ito po ay tinutulak at habang itinutulak mo, ito po ay nagre-register ng parabellum. Akyat na akyat kasi po meron po itong transmitter at meron po itong receiver. Ibig sabihin, kapag lumakad po ang GPR, ang nangyayari po ay basta meron tong itinamaan na bakal,
o kuryente, ito po ay tataas, bababa, tataas, bababa. Ang tawag po namin doon ay parabellum. Ito po siguro ang sinasabi ni General Torre na heartbeat. Ngayon, sa puso, bakit? Alam namin ni Manong Kiko, ang heartbeat ay disco house sa Quezon Avenue. Doon pumupunta ang mga polis kagaya ni Tory sa heartbeat sa Quezon Avenue. Parang nakita ko yata yung pagdadadaan ako doon. Anyway, so yung nakikita pong heartbeat dito na tinatawag, ang tawag po dito yung parabellum. Kapag dumaan po kasi ang GPR o ang ground penetrating radar, talaga pong magre-register yan. Kasi kung ano yung tamaan niya sa ilalim, yan po ibabato patas. So pag ganun-ganun po yan. So ibig sabihin, ito po siguro yung nakikita ni Ginoong Torre na ang tawag niya ay heartbeat. Ang tawag po hindi heartbeat, parabellum po yun. Kasi dinaanan po ito ng ground penetrating radar na alam po na kanilang ginamit doon sa Kingdom. Now, ito po ang problema dyan. Ako po'y nagtataka dahil nasa meron pong 3,000 pulis at full battle gear. Kami po sa Treasure Hunter, ito po problema namin security. Kasi ang sabi namin, kung sakaling kami maglabas, ang number 1 na kalaban namin, yung kukuha sa amin. So kinakailangan namin ng security. So bakit mayroon 3,000 na pulis at full battle gear? So ibig sabihin, this is very remarkable na magkakaroon talaga ng security. May babantayan dito. At saka isa pa, hindi na ba kayo nag-iisip? Kung si Pastor Apollo Kibuloy at yung kanyang kasabahan nagtatago doon sa ilalim, pag merong tao doon sa ibabaw at alam mong hinahanap ka, anong gagawin mo? Di siyempre ikaw ay aalis. Yes. Isipin nyo, hanggang kahapon yata o kanina, magja-jackhammer pa sila. Kung magja-jackhammer ka, tapos nagtatago ka sa ilalim, alam nga namang intayin po pambubukas yun. So hindi tao ang hinahanap, kayamanan ni Torre. And most likely, yung nakikita nila doon, yung po ay epekto ng mga bakal sa ilalim o kaya po naman ay wire na itinago sa ilalim o mga minerals na nandoon na nabulok. Kaya po yan ay merong parabellum na ang tawag niya by heartbeat. Lastly, So hindi tao, hindi tao. hindi. Pero meron siyang sinasabing bunker Meron siyang sinasabing bunker. Now remember to us, treasure hunters, when you say bunker, isa lang ang ibig sabihin niyan, depository. And nagulat ako, bakit lumabas sa bibig ni General Torre ang salitang bunker? Saan ito nanggaling? Ikalawa, lastly ito, regarding po doon kay sa Presidente, doon kay Vice President Sara, ito medyo political na po ito, Hindi po papayagan ang ating pangalawang Pangulo na makaupo na Presidente. Katulad ng ginawa kay Trump na binaril, tinamaan sa puno ng tenga. Hindi papayagan si Trump at hindi papayagang magtagpo si Trump at si Duterte. Bakit? Dahilan po sa tinatawag na pivot to Asia. Ang pivot to Asia, naganap po ito noong kapanahunan ni Barack Obama. Ang problema, dapat ang mananalong presidente ay si Clinton, yung babae. Unfortunately, may wild card. Si Trump ang nanalo. Hindi natuloy ang pivot to Asia. Kasama doon kasi nanalo pa rin si Duterte na hindi niya gustong Amerikano. So napuspong. Now, nanalo si Bongbong Marcos. Go, go, go. Pivot to Asia. 4 na EDCA. Ngayon yata ay 17 na. 17. Sabi ni Senator Amy Marcos, 22 na o 25 na ang base militar ng Amerikano na nilalagyan nila ng mga armas, pati na armas nuklear. Kung kaya durog at madudurog tayo sa gira-girahan ni Marcos na kabaliwan, utos ng Amerikano. Okay. Isa pang napansin ninyo, doon sa panahon na itong 4 days na ito, merong mga Amerikano, pero mga Pilipino or Filipino-Americans ang kanilang inilagay doon para hindi halata. Pero mapapansin nyo yung kanilang bandera sa dibdib ay Amerika ang nakalagay. Pagkatapos ay meron sila dito na special forces, mga Army Ranger. Special forces ito. Bakit pinapayagan ng kapulisan ang mga taong ito na pumasok at tumayo sa harapan nila? Ito ay foreigner.
Bawal, Ito illegal. ay hindi dapat payagan sapagkat ito'y pagpapakita ng kanilang pagmamataas sa ating bansa. At illegal under the Constitution. Tama si Tatay Kiko. Bawal ito. Bawal. Pero, pinapayagan. Pinapayagan. Pero katulad ng sinasabi ko, hindi papayagan at gagawa sila ng paraan upang hindi makatayo ang si Vice President Sara na manguna dito sapagkat pag nanalo si Trump sa November at bumalik si Sara Duterte, déjà vu. Trump and Duterte, Trump, Duterte again. Postpone na naman. Tatay Kiko, linawin natin ang sinabi mo. Deja vu ha, hindi deja vu. Ang deja vu, panunumbalik ng mga lumang kasaysayan sa nakaraan na nagaganap muli sa kasalukuyan. Deja vu, pero may deja vu din sa Malacanang. Okay, so yun lamang po ang nais kong sabihin sa inyo. Tayo po ay... ako nga po pala yung nagsalita doon sa Maisog, doon sa Pampanga ng tungkol si Edgar. Actually, ang aside ko pong sasabihin, ito ako po'y nauwi sa Edgar doon. Pero anyway, pabalik ka pa rin. nasabi ko rin, You will go back here. yes, at maraming salamat po dahil nasabi ko rin sa inyo, yung gusto namin sabihin na Presidente Bongbong Marcos, bayaran mo na yung dapat mong bayaran doon sa hatol ng korte sa Hawaii. Mabuhay si Tatay Kiko at ang grupo ng mga genuine treasure hunters of the Philippines. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Umanda ang grupo ng Marcos Alis dyan, mga Maisog at mga Marcos Alis dyan.